Ito naman po, yan. Ito, by special request. Si Gadon. Akala nyo, makakalimutan natin si Gadon, ha? Alam nyo po, ngayon ko napagtanto, kaya pala talunan to si Gadon. Alam nyo kung bakit talunan si Gadon? Wala na po siya. Wala po pala si Gadon sa mundo natin. No? Ibang mundo pala yung ginagalawan ni Gadon, hindi po yung mundo natin ngayon 2026. Hindi po, wala po siya sa 2020s. Naroon siya sa mundo ng 1970s, 1980s, 1990s. Pakinggan nyo po kung ano po yung sinabi ni Gadon. Ayan, gagamiting palusot, Sara Duterte's early presidential run just as shield versus impeachment. Akala ko naman, ang paliwanag ni Gadon dyan, kasi nga, di ba? Yung paliwanag natin, nagagamitin lang ni BP Sara laban sa impeachment. Kasi pag nagdeklara siya ngayon, syempre, yung mga congressman na baliktarin, magdadalawang isip o magtatatlong isip pa, di ba? Na kung sila ba ay itutuloy pa nila yung pagpirma sa impeachment. Akala ko ganun yung katwiran niya. Kaya tinatawag na palusot. Ito pala yung katwiran ni Gadon. Kaya niya tinawag na palusot dahil dito. Ang pag-announce ni BP Sara, ito si Gadon to Ang pag-announce ni BP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang. Correct. Naniniwala tayo dyan. Taktika po lahat yan. Lahat po ng mga ginagawa ng politiko, taktika. Maliban sa pagnanakaw. Yun ay pagnanakaw po. Pero lahat po ng hindi pagnanakaw at lahat po ng hindi paglilingkod, taktika yan. Nagbobolahan. Ayan yung problema Tayo, real talk lang tayo rito. Okay. So, okay tayo riyan. Taktika lamang. Upang kapag nag-umpisa ng impeachment hearing sa kanya, ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya itong political persecution lamang. Dahil siya ay nag-announce agad ng tatakbo. At nais lamang na kanyang katunggali ay siraan siya sa politika. Ang layo, di ba? Sasabihin ba ni BP Sara, political process? Matagal nyo na pong pinipersecute si BP Sara, hindi na po papalag si BP Sara ng ganyan. Bago po to. Kaya siya nag-announce na tumakbo para hindi basta-basta pumirma yung mga congressman. Para magdalawang isip, magtatlong isip yung mga congressman kung pipirmahan nila yung confidential fund. Confidential fund. Para pipirmahan nila yung impeachment laban kay BP Sara. Okay. Ituloy natin. May nakakatawa talaga to sabi ni Gadon, unang-una, ang Philippine politics is divided only into two major camps. Di ba? Alam na natin yan, di ba? Naniniwala tayo dyan. Ano ang two major camps? Duterte at anti-Duterte. Di ba yan yung katotohanan? Pero may ibang mundo si Gadon Siguro ang bumubuo ng maka-Duterte sa Pilipinas, 90% ng mahilig sa politika, maka-Duterte. 10% anti-Duterte. Maiingay lang yung mga yan kasi meron silang media, sangkatutak yung binabayaran nilang vlogger, meron pa silang social media, may traditional media, may mainstream media, at marami pa silang artista, mga showbiz. Mapepera Yan po ang katotohanan. Ang Pilipinas ay nahahati sa mga maka-Duterte at mga anti-Duterte. Yung nakakarami, pro-Duterte. Yung kakapiranggot, anti-Duterte. Pero kay Gadon, wala sa hulog si Gadon. Eto po, tuloy natin. Unang-una, ang Philippine politics is divided only into two major camps. That is Marcos and Aquino. Marcos at Aquino lang daw. Alam mo, tama yung sinasabi mo na yan, Gadon. Noong 1970s, 1980s, 1990s. Kaya ka pala talunan. Yung utak mo nabaon na ron sa sinauna.
Ang mga pakinggan yung mga ano niya, ang mga Marcos natural hindi siya iboboto. Natural hindi siya iboboto ng mga maka-Marcos. Hindi na siya iboboto ng Marcos loyalists at ng mga Ilocano na solid north hanggang Mindanao. Napakaraming Ilocano. At ang tinatawag natin na mga waray, nakakampi nila, Madam Imelda Marcos at mga Romualdez. O lahat daw ng Ilocano, hindi na siya iboboto. Palag-palag naman ang mga Okinayo, apo. Ilocano here. Dugun-dugo po namin yan. Sangkatutak po ang Ilocanong hindi boboto kay Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming lokohin. Ilocano po kami. Apay nga rod po kami. Okay. Sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino, hindi rin siya boboto. Natural. Siyempre, kasi meron silang sariling kandidato. Nandiyan si Rizon Tiberos, nandiyan si Bam Aquino, nandiyan si Kiko, andyan pa si Marroas, at sino man ang i-adapt ng kanilang political party. Putyan, hindi niya kilala si Leni Robredo. Yung pinakamalakas na Dilawan, hindi niya kilala. Sa leftist group, hindi rin daw siya boboto. Galit na galit sa mga Duterte ang mga yan. Yan. Walang patutunguhan niyang political ambition na yan ni Sara. So sa paliwanag ni Gadon, dahil Marcos at Aquino lang daw ang mga botante, wala nga boboto kay BP Sara. Kawawa naman tayo. Ngayon, Gadon, hindi na kita sasagutin. Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo. Gadon, kaya ka pala talunan. Kasi yung utak mo yung utak mo naiwan na ron sa nagdaang panahon. Ibig mo sabihin walang boto ang mga Duterte? Si Bongo ba hindi ba Duterte yan? Number 1 si Bongo. Di ba? Si Robin ba hindi ba Duterte yan? Number 1 din sa dalawang huling eleksyon. Number 1 ang mga Duterte sa eleksyon. Si BP Sara na isang Duterte, hindi po siya Marcos, hindi po siya Aquino. Duterte po siya ang nagkamit ng pinakamataas na boto sa lahat ng eleksyon. Mula noon hanggang ngayon, pinakamataas pong boto ang nakamit ni Sara Duterte. Isang Duterte, hindi Marcos, hindi Aquino. Kaya gado, yung utak mo, pwede yan noong 1980s, 1990s. Pero ngayon 2026, wala na yan. Luman-luma na yung utak mo. Yung sinasabi mo, solid pa yung mga Ilocano kaya BBM. Kailan pa yan? 1990s? Utot mo. Apay nga rod kami. Hindi kami bumoto sa mga Marcos. Duterte kami. Kala mo Okay. Punta na po tayo rito. Ayan, matapos natin. Kaya sa kanya bumabalik yung sinisigaw niya lagi, di ba? Ang bobo mo. Ang bobo mo, Gadon. Simple. Tinanggal mo yung Duterte sa politika. Ano ka, patawa? Pagsamahin mo pa yung boto ng mga Marcos, ng mga Aquino, hindi pa rin kayo aabot sa boto ng mga Duterte. Wag nang pagsamahin lang. I-times 5 mo pa. I-times 5 mo. Inang utak yan.